Buena, está de vuelta. Ang hirap kasi. Lungkot naman dito. Huli rin naman ang lahat. Buwan ng Disyembre noon at naglalakbay ang Vapor Tabo sa Ilog Pasig galing Maynila at patungong Laguna. Lalong pinabagal ang paglalakbay nito dahil sa maputik na tubig. May hierarkiya ang mga pasahero sa Vapor Tabo bilang pagpapakita ng uri ng tao at kapangyarihang umiiral sa sistema ng lipunan. Ang mga insik at mga Indio ay nasa ilalim ng kubyerta kasama ang mga kalakal at kargamento. Samantalang mga empleyado ng pamahalaan, mga praile, mga manlalakbay at mga mahahalagang tao ng lipunan ang nasa itaas naman ng kubyerta. Bakit gumagawi sa dakong iyon ang iyong hangal na timonel? Mababa po sa bahaging iyon, Ginang. Abay, bilisan nyo naman! Sipulin pa ng makina. Marahan po ang patakbo dahil tayo daraan sa palayong iyon. Marahil naman kasing walang lawa dito sa Pilipinas. Napakadali lamang solusyonan ang problemang yan. Hindi kailangan gumasta ng salapi. Umukay ng tuwid na kanal simula sa bungangan ng ilog hanggang sa labasan na daraanan patungo Maynila. Ang ibig kong sabihin ay magbukas ng panibagong lagusan at sarhan ang dating lagusan sa Ilog Pasig para sa paglalakbay. Tupangan ninyo, Ginoong Simon. Subalit, ang inyong iniisip ay nangangailangan ng napakalaking halaga at nangangahulugan ng pagsira ng ilang kabayanan. Ang pagsira ay maano. Ngunit paano ang perang gugulugin? Gamitin ang mga bilanggo sa pagtatrabaho. Ngunit hindi pa rin yun sasapat. Kung sa ganon, ay gamitin natin pati bata't matanda. Senyor Simon, ang naisip niyong paraan ay magbibigay lamang ng kaguluhan. Kaguluhan? Bakit? Nag-alsa ba ang bayang Ehipto? Ang mga Hudyo kay Titus? Akala ko ba'y manalalaman kayo sa mga kasaysayan? Makailang ulit ang naganap ang paghimagsik sa bayan dito. Matagal nang nangyari yun. Isa pa, Padre Salvi. Akala ko ba'y pinagmamalaki mo ang pagpapagawa ng ospital sa Los Baños na siya lamang tinutuluyan ng kanyang kamahalan ngayon. Isa pa, naisagawa yun sa pamamagitan ng saklitang pagtatrabaho sa ilalim ng latigo ng isang uldag. Ang nangyari noon ay pwedeng mangyari ulit ngayon. Hindi! Ang nasabi ko ay nasabi ko na. Isa pa, Padre Salvi, pwede bang itigil niyo ang pagsasalita ng mga kangalan? Anong silbi niyo mga praile sa bansang ito kung magkaroon ng himagsikan? Isang mulatong Amerikano. Indiong Ingles. Isang Amerikano. Porket malapit sa kamahalan, kung makaasta, akala mo kung sino, walang utang na loob. Masikip sa ilalim ng kubyerta dahil sa dami ng mga pasahero at mga kargamento. Abala ang mga tao sa kanya-kanyang mga gawain at hindi alintana ang ingay na dulot ng ugong ng makina. Karamihan sa mga pasahero ay nakaupo sa mahabang bangko at mga tabureteng kahoy. Nasa gitna ang mga kargamento at kagamitang tulad ng maleta, tampipi at bayin. May ilang kabataan na nagsisipaglaro ng mga baraha, ang iba na may nag-uusap. May iba rin namang nakahanay at nakahambala na tila mga patay dahil sa himbing ng pagkakatulog. Mangangalak ang insik na nakanganga habang nakahiga
at naglalaway, at mga estudyanteng pinagtatalunan ang andar ng makina na kanilang iniaayon sa napag-aralan sa pisika. Sa kabila ng kasikipan sa ilalim ng kubyerta, may 3 lalaking nag-uusap. Ano nang kalagayan ni Kapitan Tiago? Ayaw niya magpagamot. Intusan niya lang pumunta sa San Diego para makita may pangapambahan. Sa palagay ko, susulama yun ni Padre Ring upang maging malaya siya makait. Siya nga pala, kamusta na ang iyong mungkayang magkakaroon ng akademya sa wikang Kastila? Sa palagay ko, mahirapan tayo sa isang iyan. Huwag kang mag-alala. Matutuloy po ito. Hinihintay na lang namin ang permiso ng Kapitan General matapos magkipagkita sa kanya si Padre Irini. Tutol si Padre Sibila, kaya't baliwala rin iyan. Tutul nga po. Kaya nga po siya narito upang nakipag-usap din sa Kapitan General sa Los Baños. Naintindihan ko, subalit kaya't bigyan pa kayo ng permiso, saan naman kayo kukuha ng pondo? Sa ambagan po, maging ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Kaninong bayang gagamitin ninyo? Sa mayamang makakaig po, ihahandog niya ang isa sa kanyang mga bahay. Hindi naman masama ang gusto niyong nangyari. Ang panahon ngayon ay parang nung panahon namin, kami nag-aral kahit paano ng wikang Kastila, sapagkat ang aklat namin ay nakasusulat sa wikang Kastila. Nasa wikang Kastila ang aklat ninyo, ngunit hindi ito tinuturo na wika sa inyo. Mas masama ang panahon na ito kaysa sa panahon ng ating mga magulang. Aitas parentum pihur avestulit nos Nicoeres. Ang mahirap sa mga matatanda, puro masama ang kanilang nakikita. Hindi man lang nila nakita ang magandang idulot sa atin. Gusto nila makuha kaagad ang kinabang sa walang kahirap-hirapan. Narito ka pala, Basilio. Nagbabakasyon ka ba? Kababayan mo ba siya? Kumusta ang probinsya? Hindi niyo ba alam? Hindi pa ako nakakapunta sa lugar na yun. Lalo na walang bumibili ng mga alas. Marahil ay mahirap ang mga tao noon. Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Huwag kang magalit, binata. Wala akong masamang ibig sabihin doon. May nakapagsabi sa akin na may hawak ng parokya dito ay isang klirigong Indio. At kapag hawak ito ng isang paring Indio, tiyak na mahirap ang bayang ito. Ang mabuti pa, siguro ay uminom tayo ng serbesa para sa ikaunad ng lalawigan. Mabuti sa katawan ng serbesa, ika pa ni Padre Camora. Kapansin-pansin ang kawalan ng sigla ng bayang ito dahil sa dami-rami na iniinom na tubig at siya hindi uminom ng serbesa. Ang tubig ay nakakapatay ng apoy. Ang tubig ay maaaring makapuksan ang sangkatauhan o lumunod ang mundo kapag naging dagat. Napakainam na sagot. Bakit yata palaban ka ngayon, kaibigan? Hindi ko alam kung bakit. Pero natatakot ang taong iyon. Hindi mo ba alam? Siya ang tinatawag na Cardinal Moreno. Pinumura kapag nakatalikod at pinupuri kapag nakaharap. Dumadalaw ba siya kay Kapitan Tiago? Mula noong siya ay dumating pa. Wala na ang init ng pagtatalo nang umakyat si Padre Florentino sa kubyerta. Sa halip ay nagkakasiyahan na ang umpukan ng mga pari at mahahalagang tao sa lipunan. Habang pinagmamasdan nila ang mga magagandang kapaligiran, ay nagkukwentuhan sila na may kasamang tawanan at biruan. Kanilang pinag-uusapan ang alamat ng malapad na bato hanggang sila'y makapasok na sa lawa. Oo nga pala, Kapitan. Alam mo ba kung saan dako ng lawa na ipatay na isang nagangalaw, Guevara
Nabara o Ibarra? Siya nga. Saan ba dito ang kapitan? May naiwan bang bakas ng tubig? Tumingin kayo sa dahon roon. Ayon sa kwento, 13 taon na nakakalipas. Tinutugis noon ang makawal si Ibarra nang siya'y tumalon sa lawang iyon. At ipinagbabaril hanggang sa siya'y maglaho sa kanilang paningin. Sa dakong iyon, sa may pampang, ang tubig ay nagkulay dugo. Kung ganun, ang kanyang bangkay ay Nakasama na ng kanyang ama sa lawang ito. Hindi ba't isang pulbistero ang kanyang ama? napakamurang libing, di ba, Padre Salve? Ang isang pulbistero ay kailan may hindi magkakaroon ng marangyang libing. Ayos lang po ba kayo, Ginoong Simon? Si Selo ay isang mangangahoy, bagamat ang kanyang hanap buhay ay ang paggawa ng walis, masasabing maginhawa ang kanyang buhay. Anak niya si Telesforo na ang palayaw ay Tales. Nagkakaingin sila sa dulong bayan sa isang lupaing walang nagmamay-ari at sa panahong iyon ay nagkasakit ang buong pamilya ng malaria. Hanggang sa namatay ang asawa at panganay na anak na si Lucia. Sa panahon ng pag-aani, may isang korporasyon na pag-aari ng mga pari ang umangkin ng lupain at pilit silang pinagbabayad ng buwis sa halagang 30 piso. Meron ako magandang balita sa inyong mga anak. Ano po yun, Ama? Dahil sa masaganang ating ani at na pagbili ko ito sa mataas na halaga, napagdesisyonan namin ang inyong in-councilo na papag-aralin kayo sa magkakapatid. Talaga po, Ama? Magandang balita po yan, Ama. Naalala niyo po ba si Basilio? Naroon siya ngayon sa Manila at nag-aaral. Balita ko'y napakagaling niya sa klase. Sa isang taon ay magtutungo ka na ng Maynila. Magkakapag-aral ka na rin tulad ng ibang mga dalaga sa bayan. Opo, Ingkong. Masaya-masaya po ako sa pinalitan ni Ama. Hindi na po ako makapaghintay. Sandali lang, magdala pa naman ako sa pamilyan. Silo, mabuti at nariyan ka. Ang anak kong si Tanis, nariyan ba? Oo, narito siya. Ano pong kailangan sa kanya? Tuloy po kayo. Narito po kami upang silingin ka ng buwis. Luis? Kakabayad ko lang ako ng isang buwan. Nung isang buwan pa yun, kailangan ka magbayad ulit ng buwis para sa buwang ito. Ang buwis ay 200 piso. 2 piso? Abay, sumusubra ka na ho, Padre. Saan po kami kukuha ng ganong kalaking pira? Magdaan-daan ka, Tanis. Isa pa, hindi ko na problema yun. Kapag hindi ka magbayad ng buwis sa tamang oras, ay palalayasin ko kayo at ipapasaka namin sa iba ang lupa nito. Magagawa niyo ang lahat dahil ako isang mangmang at walang sapat na lakas para lumaban. Anak, tama na yan. Hindi, Ama. Dapat nilang malaman na ang lupain ito ay pinaghirapan natin. At maibibigay ko ang lupang ito sa sinumang hindi kayang higitan ng ating nagawa. Eso is absurdo kung hindi kayo magbayad ng buwis. Mabuti pa lamang na maging guardia civil ang iyong anak na lalaki. Siya. Wag ang aking anak! Ama! Bitawan niyo siya! Taon niya aking apo. Tumahimik kayo ba? Bitiwan niyo ako! Anong ginawa niyo sa akin ko? Tumahimik ka!
Hindi ipinagbayad ni Kabesang Tales ng anumang halaga ang anak upang hindi kunin ng ukbo at sa halip ay pinabayaang umalis. Maraming tao ang hindi makapaniwala sa pangyayaring ito at sa kabila ng ibinabang utos ng Kapitan General na samsamin ang lahat ng mga baril ay patuloy pa rin sa pagbabantay si Kabesang Tales ng kanyang mga pananim gamit ang gulok at palakol. Nakarating kay Huli ang balita na nakuha ng mga tulisan ang kanyang ama. Matutubos lamang ni Huli ang kanyang ama kapag siya ay nakapagbayad ng 500 piso. Upang makabayad, pumayag si Huli na ibenta ang kanyang mga alahas maliban sa isang Agnus na may brilyante at esmeralda, na bigay sa kanya ng kasintahang si Basilio. Dahil sa kakulangan sa pera, hindi na siya nag-atubiling manghiram ng pera kapalit ng mga paninilbihan kay Hermana Penchang. Oo po, huwag ka nang umalis. Pero Inko, kailangan ko itong gawin. Sana maintindihan niyo. Patawad. Oo, Apo. Habang ang lahat ay nagsisipaghanda para magsimba, si Basilio ay naglalakad sa kalye at nakailang ulit na tiniyak na walang sumusunod sa kanya hanggang siya ay makarating sa isang matandang gubat na dating pagmamay-ari ng mga Ibarra. Subalit, simula nang mapabalitang patay na ito, ay kinumpiska ng pamahalaan at naipagbili kay Kapitan Tiago. Kamusta na kayo na? Maligayang Pasko po sa inyo. Naalala ko pa yung mga araw na magkasama pa tayo ni na Christine. Ni minsan, hindi ko po kayo kinalimutan. Sinong nandyan? Anong ibig sabihin nito? Nagpapanggap si Ginoong Ibarra bilang si Simon? Pero bakit? Paano? Tanda-tanda ko pa noon, dalawa sinalaki. Ang isa ay bangkay na sinunog na may 2 tama ng baril at ang isa naman ay siyang tumulong sa akin na ilibing ang aking ina. Kung ganon, sino si Ibarra sa kanilang dalawa? At sino ang mag-aalas na si Simon? Sinong nariyan? Umugot ka! Maaari ko ba kang tulungan? Ikaw? 3 taon na ang nakaraan nung tinulungan niyo akong maglibing ng aking ina at sunugin ang isang bangkay ng lalaki. Hayaan niyo naman po ako makapagpasalamat sa inyo. Bakit? Sino ba ako sa palagay mo? Isa kang dakila. Maraming nag-akalang patay ka na. Pero ito ngayon, sa aking harapan. Ang hirap kasi sa inyo mga kabataan. Wala kayong ginawa kundi purihin ng mga Kastila. Masyado kayong mapangarapin. Akala nyo ba makuha nyo ang pantay na pagtrato na inyong inaasam? Gusto lang namin na magkaisa tayong lahat. Isang kahangalan. Kaya dali ninyong malinlang na matatamis nilang pangako. Kailan may hindi magiging pambansang wika ang wikang Kastila. Habang ang kinambayan ng sarili nitong wika ay may sarili itong pag-iisip. Basilio, kailangan ko ng tulong mo. Gamitin mo ang iyong talino't lakas upang maituwid ang nalihis nilang landas. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ang nais ko lamang ay maging isang doktor. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa iyong ina't kapatid? Hindi, ni minsan hindi ko sila kinalimutan. Ngunit wala akong magagawa, wala akong pera, wala akong pangalan. Tutulungan kita. Bakit? May mangyayari ba sa kailang magganti ako sa kanila? Mabubuhay pa ba sila? Maraming tao lamang ang nadadamay. Tipin mo, kapag natuloy ang plano, mabibigyan mo na ng katarungan ang pagkamatay ng iyong mga mahal sa buhay. Ngunit gusto ko lang tahimik ng buhay. Hindi ba natin pwede itong ipabayan na lamang sa itaas ang suliraning ito? Ang pagpapaubaya ay isang karuwagan. Walang maaalipin kung walang magpapaalipin. Bakit tingin mo kapag nagkaroon ka ng sariling pamilya at tahimik na buhay, masasabi mo ba na tuluyan ng malaya? Maraming salamat sa iyo, Poundlock, Ginoo. Mauna na po ako sa inyo.
Pauline, pwede ka na magsimula bukas. Pero Pasko po bukas. Kung ganoon, ibalik mo na lang ang perang pinahiram ko sa'yo. Sige po, pupunta po ako ulit bukas. Talaga? Totoo ba yung sinasabi? Sige, makakalis ka na. Alam mo na ba ang nangyari sa iyong lolo? Po? Bakit? Ano po bang nangyari kay Engkong? May nangyari po ba sa kanyang masama? Alam mo, Lee, pinaparanas talaga sa atin ng Diyos sa mga ganoong bagay upang malaman natin na tayo ay makasalanan. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Akalain mo nga namang isang babaeng malapit na ikasal ay hindi pa marunong magdasal. Napakalaking kasalanan at kahiyan iyon, hindi ba, Lee? Opo? Mabuti naman at naiintindihan mo ang aking sinasabi. Sige, eto, basahin mo na matuto ka magdasal. Ngunit bago yan, siguraduhin mo munang malinis ang lahat na nandito sa bahay. Hindi ka makakalis sa pamamahay na ito hanggat hindi mo natatapos ang iyong gawain at nagbasa ng aklat na yan. Ama, patawarin niyo ako, Ama. Ay, natalo ka pa. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Nakabisang Tales ng isang araw at isang gabi dahil iyon ang pinakamalaking bahay na nasa pagitan ng San Diego at Tiani kung saan nagmumula ang mamimili ng mga alahas. Marami ang nagtaka sa ginawang ito ni Simon, ngunit hindi nawala ang magandang kaugalian ng pagpapatuloy sa isang dayuhang panauhin. Maligayang Pasko po, Hermana Penchang. Abay, maligayang Pasko rin sa'yo, Sinang. Narito ka rin ba upang magmili ng alahas? Opo, narito nga po si Ama at si Ina. Ganoon ba? Kapitana Tika, Magandang araw sa iyo, Hermana Penchang. magandang araw. Halika, upo ka rito. Alam ko hanap niyo yung mga brilyante. Sa katunayan, marami akong itinitindang antigong mga alas. Oo nga po, mga brilyante. Mga talagang brilyante. Mga antiko po kasi ang hihibo mo. Mayroon akong kwintas ni Cleopatra. Sing-sing ng senador at ng kabigyarang Romano. At ikaw, ang mga dalaga ng Roma. Sing-sing ng prinsesa ng Lambel at ng dating dama na si Maria Antonieta. Ang dalawang hikaw na iyon, magkano niyo naman yung pagbibili yan? Ginusin mo. Hindi bababa sa 10,000 piso. Ha? Ang mahal naman. Mahal. Siyempre, mahal yan. Mayroon pa kayong pagpipilian din. Subukan yung tingnan. Wala ba kayong naisip pagpipili sa akin? Ang laki po ni Maria Clara. Siya nga, no? Bakit hindi ka agad naisipin yun? Sarili kayong may brilyante at Esmeralda. Alas yun ang kaibigan kong mungha. Dito, nakita ko na. Nagustuhan ko ito. Magkano may ipagpibili sa akin? Maaaring kuha itong pagpipili sa halagang 500 piso. Pwede ba kung pag-isipan ko muna? Nice ko muna. Pwede ba kung pag-isipan ko muna? Nice ko muna ng kulit ang paintulot ng aming anak. Babalik ako mamayang gabi. Sige mo, kung yun ang naman.
seryoso dapat ang Kapitan General, pero dahil sa natakot siyang mapahiya pag wala siyang napaslang, ay mas ginusto niyang umuwi na lang at bumalik sa Los Baños. Mabuti pa ang pangasuhan sa Espanya, na napakaganda. Samantalang nandito sa Pilipinas ay parang walang kwenta. Napakabuti talaga ng tadhana. Ang napakaswerte ko naman. Aba, akala niyo ata namumulot na ng pera? Nagagalit na ang mga Indio sa pagbabayad ng mga buwis. Simon, halika't sumali sa amin. Mga Ginoo, gawin natin mas mainam ang larong ito. Kapalit ng aking mga hiyas, ang mga pangako nyo sa pagkagawang gawa, pananalangin at kabaitan. Ikaw, Padre Sibila, 5 araw kakalimutan ang pagkagawang gawa, karalitaan, at ang pagkamasunuri. Ikaw naman, Padre Irini, ay lilibutin ang kalinisan at ng ugali, ang pagkamaunawain at iba pa. At sa inyo naman po, Kapitan, ay ang pag-uutos ng pagbabaril sa isang bihag habang pinaghahatid at tira. Ngunit Ginoong Simon, ano po bang mapapalan niyo sa mga panalo sa kabutihan sa bunganga, sa mga buhay ng tao, sa mga pagpapatapon at sa mga pagpapatay? Marami! Ako sawa na sa kakarinig ng mga kabutihan at hangad ko'y matapon lahat ng nakakalat sa daigdig. May lalagay sa isang sako upang itapon sa dagat. Kahit naging pabigat ang aking mga brilyante, nipulin ang masama at linisin ang bayan. Ikay may galit sa mga tulisan, di po ba? Wala sa mga tulisan sa bundok ang masama, kundi nasa tulisan sa loob ng bayan at mga lungsod. Hindi ba tagpapanukala sa aming paralan ng mga sabungan? Ngunit mayroong tumututol dahil daw nagbabayad ng 450,000 piso ang mga nagpapasabog na walang hirap-hirap. Isasara ang mga paaralan para pasugalan. Magbibitiw na muna ako. May binabalak ako ukol dyan. Iyon ay tahimik na pag-aasa. Kahina-hinalang kahilingan. Sinasabi ko na hanggang mayroon akong bagay na dapat sasabihin sa iniral. Kaya narito ako upang katigan ng pakiusap ng batang iyon. Palayain ng matanda. Hindi nila masasabing hindi ako marunong maawa. Kay ganda ng mga kababaihan dito. Kailan kaya ako magiging kura dito sa Quiapo? Ang ganda, ang ganda. Sobrang ganda talaga. Kamukha ni Binzay ng isang yun, no? Kamukha mo naman ang isang yon. Sino ba ang kamukha ng isang larawang ito? La Prensa Pilipina. Ito ayon naman ang bayan na Abaca. Ang mga Indio may kakayahan din sa pagdilino. Nasaan pala si Simon? Matakot ata pabayarin ng palabas si Mr. Deeds. Baka na ngayon nangangamba na patunayan na may daya ang palabas. Makita mo pa at bawang mga salamin lamang, ilusyon ang lahat. Pumasok kayo sa aking tangalan. Makikita niyo rito ang ulong nagsasalita ng pawang katotohanan. Nasaan kaya mga salamin? Remove. Spinch, sabihin mo sa amin kung sino ka. Ako ay si Imothes. Pinanganak sa panahon ni Amasis. Galing ako sa paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persia. Sa pagdaan ko sa Babylonia ay nakatuklas ako ng isang lihim. Sa takot nila, naibunyag ako. Ang kanilang lihim ay ikisangkapan nila ng banal na batang saserdote. Paano ka pinahamak ng batang saserdote? Umibig ako sa anak ng isang saserdote. Ang batang saserdote ng Abydos ay umimig din dito. Gumawa ito ng kaguluhan at ako ang idinig na may kasalanan. Ikinulong ako
Ngunit tumakas at nagpunta sa lawa ng Moris. Pero doon ay pinatay ako. Bigyan ako ng pagkakataon na bangunin ang kaluluwa. Narito ako upang isigaw sa lahat ang namamatay. Tao naglibing sa akin sa hukay. Mamatay taong lumalapastang sa aking kasintahan. Mamatay taong alagad ng katibunyohan. Katibunyohan! 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 Wag! Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Oo, ikaw nga kung may maitim na boto. Ikaw na papagparatang sa kapwa. Ikaw na mapapastangan sa Diyos. Ikaw na pumatay sa kapwa. Ikaw na demonyo. Demonyo! Demonyo! Pinatay mo ang dalaga! Pinatay mo siya! Pinatay mo siya! Mabubutawan! Buhay pa siya! Buhay pa! Mahabag ka! Napadala ko kayo, Panginoong Simon. Kumusta ang may sakit? Maluban ang kanyang kalagayan at mahina na ang kanyang puso. At halos hindi na tumitibok ang kanyang puso. Wala na rin siyang kaganang kumain. At halos lahat ng lason ay kumalat na sa kanyang katawan. Maaari siyang malagutan ng hininga kahit anumang oras. Makinig ka sa sasabihin ko, Basilio. Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras ay isisidla ko ang aking bigat. Naihanda ko na ang lahat at natitiyak kong ako'y magwawagi. Nandito ako para ialok sa iyo ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Kaninong kapapanin? May panahon ka parang pumili. Naghihintay sa iyo sa labas si Kabisang Talis. Sumama ka sa amin o ituturing mo kaming kalaban. Anong pasya mo? Ano bang maaari kong gawin? Napakadali lang, Basilio. Mamuno ka sa pangkat na papasok sa kumbento at kunin mo ang isang taong bukod tangi sa akin kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara? Oo! Nais kong iligtas mo siya. Pero nahuli na po kayo ng dating... Bakit? Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Anong patay na? Kaninang hapon ho lamang sa ganap na lasay. Hindi yan totoo! Buhay pa si Maria Clara. Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo siya kunin. Maluban ang kanyang sakit. At pinuntuhan ko siya sa kumbento. Ginoong Simon, si Maria Clara ay... Ah! Napunta siyang hindi ko man lang nakita. Napunta siyang hindi ko nalaman na buhay ako para lamang sa kanya. Napunta siya nagdurusa. Ginoong Simon, Nasa paging ka ba kagabi? sa dahilan sa masamang palagay ni Kapten Tiago dahil kailangan... Kung ganon ay mabuti at hindi ka dumano. Ngunit hindi ba kasapi ka sa mga kapisanan ng mga estudyante? Nagbigay lamang ako ng bitaw. Kung ganon ay dapat ka kumuwi ngayon din at punitin ang lahat ng papel na maaaring mapasangkot sa iyo. Wala po ang sukat. Ipangamba tungkol dyan. Ngunit si Ginoong Simon kaya wala. Sinugatan siya ng isang kung sino at salamat sa Diyos. Hindi maaaring may kinalaman siya roon. Ang mga estudyante ang nasasangkot dahil sa mga paskil na may masasamang sinasabi at sa universidad para mapatuan. Ang vice rector ang nagpatanggal at itinadala sa pamahalaan. Sandoval,
Tadeo, bakit? Anong nangyari? Napakabuti. Biruin mong walang pasok hanggang sa 1 linggo. Tayong makapisan sa kapisanan. Ibibilang ang lahat. Ikakatuwang pa ang mga bagay na yan? Di nga kasi, walang klase, walang klase. Ano ba talaga ang nangyari? Ay ewan ko, wala akong nalalaman at hindi ba? Basilio, na noon pa may talagang sinasabi na ito ay kalukuhan. Saksi ka, di ba? Abay, oo nga. Ngunit, ano ba ang naganap? Huwag mong kakalimutan na ako'y tutol na tutol. Kay lamang nakilahok ay upang pagpapaliwanagan. Ayun, tandaan mo yan. Di ko kayo maunawaan, mga kasama. Ano't sa katiting na bagay na ito ay para kayong mga libog, tabulabog at mga bunga buntod na magsisitakbo. Basilio, malakas ang kaibigan. Kayo'y nagparisuma sa nagtalang noong buwan at pinalino ang ipag. Kayo ba ang tagapalian na nagkakadaaran ng isyo? Mabuti kayo'y kusong nagparibo. Kayo'y aming dinarating. Bakit po pati ako ay? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ang tulong ko ay masahan at sa iyong pagkakapit ay anyahan ang mga Si Padre Fernandez ay isa sa mga praile na kasama sa mga usapan sa Los Baños. Nung pumasok si Isagani sa silid, ay nakitang naghihintay ito. Ginoong Isagani, mula sa aking bintana ay narinig ko ang inyong pagtatalumpati. Maraming mga taong naturuan, ngunit walang kalakas loob na sabihin ang kanilang panindigan. Maraming taong naninira sa akin, sa likuran, ngunit nangahalik ng kamay sa aking harapan. Ano ang ibig mong gawin namin para sa mga taong ganun? Hindi niyo po sila masisisi, Padre. Naturuan sila na maging mapagkunwari at pigilan ang kalayaan na magsalita, sapagkat kapag ang kanilang sinasabi ay hindi ninyo sinang-ayunan, ito ay itinatag bilang isang pag-aalsa. Ngayon, matanong nga kita, ano ang gusto ng mga mag-aaral na Pilipino na gawin namin? Gawin ninyo ang mga tungkol. Bakit? Hindi ba yun namin ginagawa? Father Fernandez, bilang mga baile, bilang mga kami tungkulin kayo, mas lalong mabuting paraan ang kaugalian at mga katawan ng mga estudyante. Ngayon, ako naman na may tanong, natupad niyo ba ang mga tungkulin niyo? Oo, tumutupad kami. Bakit tinahadlangan ang pagtuturo? Kahit ang mga bilanggo ay tinuturuan at pinakinggan ng pamahalaan, sapagkat ang mga mag-aaral ay napapabayaan. Malagpas ka na sa ating pinagkasunduan, Isagani. Hindi, Padre. Tinatalakay ko pa rin ang mga suliranin ng mga mag-aaral. Ang paganda ng mga pali sa aming pagkatuto ay asanin ng aming kawalang kasiyahan. Ang karunungan ay pinagkaloob lamang sa kasadyang karapat-dapat na pagkalooban. Ang ipagkaloob ito sa mga taong walang malinis at walang magandang asal ay sadyang kalay-halay lamang. Bakit may mga taong walang malinis na kalooban at mabuting asal? Yan ang kasiraang nasanay mula sa pagkabata na nagmula sa kapaligiran ng pamilya. Kung gayoy, inahangad na pamahalaan ng aming kasamaan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay mayroon pa rin mga paniniwala na may mga batas na maganda ang layunin. Ang bayan ay mas lalong sumasama kapag napakarami na ang batas. Lumalayo na tayo sa paksa. Ngunit hindi ninyo binibigyan pansin ang sarili ninyong kasiraan. Nagbigay focus kayo sa pag-ayos ng kasiraan ng iba. Ang Pilipinas ay nasa kamilo ng Kastila at ito'y kailangan mo nang tanggapin, Isagani. Ngunit tayo napakalayo na sa ating paksa. Ngayon, muli kong itatanong, ano ba ang kahilingan ng mga mag-aaral sa aming mga praile? Huwag umadlang sa kalayaan ng mga mag-aaral. Ito'y napakalaking hiling. Para na rin sinasabi mo na kami ay magpatiwakal. Kung ikaw may maghihiling, yun muna yung hindi mabigat. Kung gayoy, tumungo tayo sa mga kasanian. Ikabubuti ng mga mag-aaral kung ayusin ng mga profesor ang kanilang mga ugali. Ano? May inuugali ba kung hindi nagustuhan ng mga bata? Padre, hindi ko po ikaw tinutukoy. Tinutukoy ko po ang lahat.
Wala naman nagpilit sa kanila na mag-aral. Mayroon namang trabahong mahanap sa kabukiran. Tungkulin ng mga bawat tao ang pagaling ng pansarili. Bukod dito, ang tao may katutubong hangarin na matango ang karunungan. Lalo na kung ito'y Hindi! Ang karunungan ay para sa mga karapat-dapat na magkaroon nito. Kung mayroong masasamang guro, ito ay dahil sa mga estudyante na palaging nagre-reklamo. kung kailan magkaroon ng tunay na profesor, noon rin magkaroon ng tunay na estudyante. Simulan ninyo! Kayo ang nangangailangan ng pagbabago. Susunod kami. Simulan nga namin, Padre. Ngunit alam natin kung ano ang naghihintay sa isang mag-aaral na pagtalo sa kanyang guro. Kakausapin ko ang aking kapatid. Ngunit, baka hindi sila maniniwala ng isang tulad mo'y totoo. Iyan din po ang pangamba ko. Saan ka pupunta, Isagani? Sa tanggapan ng pamalang sibil. Ha? Guys, hinaingatan ko talaga ang mga eswitang nagtuturo sa binatang iyon. Maganda ang naging wakas ni Kapitan Tiago. Napag-usapan ng Kura Paruco at ni Padre Irene ang kanyang pagkamatay. Pinapaalala ko sa iyo, Padre Irene. Hindi nakakumpisal si Kapitan Tiago bago siya namatay. Hindi dapat ipagkait ang excuse sa lahat ng mga namatay na di nangungumpisal, mas lalo na sa mga nakapagbabayad gaya ni Kapitan Tiago. Ang mahigpit na pagkakait ng excuse ay ginawa lamang sa mga hindi makapagbabayad. Ginawang tagapangasiwa at tagapagpatupad ng mga huling habilin ni Kapitan Tiago si Padre Irene. Nag-iwan si Kapitan Tiago ng kanyang ari-arian sa kumpento ng Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa korporasyon ng mga pari. Nag-iwan rin siya ng 20 piso para sa mga mabubuti at masisipag na mag-aaral. Tungkol naman sa pamanang 25 piso kay Basilio na binawi ni Kapitan Tiago ng mga huling araw niya, kukunin ko na lamang ang ganitong halaga sa sarili kong bulsa upang maibigay kay Basilio. Damit ng Franciscano ang dapat isuot sa mga bangkay. May liligtas nito ang bangkay ni Kapitan Tiago sa apoy ng Eterno. Ngunit nakikita ng mga mungha na nakatrap si Kapitan Tiago papuntang langit. Dapat trap ang suot ng isang bangkay. Mayroon akong nakahandang trap na aking ibibenta sa halagang 32 piso. Ngunit binabaan ko ito ng 3 piso. Sapagkat naging suki ko si Kapitan Tiago ng limitasyon. Dadamitan ang bangkay ng alinmang damit na luma niya. Hindi napupunan ng Diyos ang damit na isinusunod. Napakarangal ng libing kay Kapitan Tiago. Habang nakaburol ang katawan ni Kapitan Tiago sa bahay nito, napabalita naman ang pagkakahuli kay Basilio. Higit na dinamdam ang balita tungkol kay Basilio dahil maaari ipatapon o patayin ang binati. Napadaan po kayo, Hermana Bali. Pasok po kayo. Kamusta ka na? Mabuti naman po. Mabuti? Hindi mo ba alam? Hindi mo alam ang balita, no? Ano pong balita? Nakulong si Basilio. Ho? Ngunit, hindi ako naniniwalang sampot si Basilio dito. Ayon sa mga nakasaad sa paskil, tahimik at mabait si Basilio. Hindi niya ito magagawa. Julie! Julie, Diyos ko! Anong nangyayari sa'yo? Julie! Julie, naririnig mo ba ako? Ano nangyayari kay Basilio? Mabuti pa lamang magdasal na lang tayo para sa kanyang kaligtasan. Pero, Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Magbihis ka muna. umuwi na lang tayo. Bumalik na tayo sa nayon. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang matakot? Kasama mo naman ako. Parang awa niyo na po, Hermana Bali. Pauwiin niyo na po ako. Nauubusan ako ng pasensya sa'yo ha. Huwag ka nang maging angal. Bitawan niyo ako! Wala kang galang. Sige, pabayaan mo si Basilio. O kundi pagaparin mo sa daan. Oo ang sinasabi na nakalayan na ang mga mag-aaral. Gaya ng inaasahan siguro ng lahat, si Makaraig ang unang nakalabas samantalay si Isagani ang huli. Ngunit mas malubha pa sa huling nakalabas ay ang kaawa-awang si Basilio na nanatiling nakapiit.
Si Basilio ay isang estudyante at alipin. Huwag siya pakawalan. Panin po, Kapitan. Ngunit isa na po siya estudyante sa medisina. Mabuti siya mag-aral ayon sa kanyang mga guro. 1 taon na lang makapagtapos na siya. Sayang naman po. Di mas mabuti na mapanatili siyang nakakulong. Di mas mabuti na babaan ng 1 taon para maging mas magaling siyang doktor. Ngunit siya ang pinakanosente sa lahat. Ang mga hawak niya libro ay para sa medisina na sinulat ng mga Kastila. O wala siyang ginawang masama. Ito ay mas mabuti pa. Para ang kanyang parusa ay makakatakot ng iba. Ganyan dapat ang pagmamahala. Sakripisyo ang isa para sa ikabubuti ng lahat. Ang hakbang ko na ito, itatama ko ang mga mali nating mga opisyal. Ngunit, Kapitan, hindi ka ba natatakot na sisihin? Bakit ako matatakot? Hindi ba't ako'y may kapangyarihan? Hindi ako pwedeng dalhin sa korte ng isang alipin. Ang pinaka-importante sa akin, ang aking konsensya at wala akong pake kung anong sasabihin ng iba. Oo, Kapitan. Ngunit ang bansa. Psst! May responsibilidad ba ako sa bansa? May utang na loob ba ako sa bansa para sa aking posisyon? Hindi ito importante. Nandyan ka dahil sa Espanya. Kaya mas lalong dapat tratuhin mo ng tama ang Pilipino upang hindi sila magalit sa Espanya. Yan ang pinangako mo nung dumating ka dito na ang pamamahala mo ay dapat tama at mabuti. Alam mo ba ang aking ginawa? Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang aking trabaho? Kung hindi mo akong naiintindihan, ako pa ba ang dapat sisihin? Walang po kung sinasabing ganoon. Ayaw ko mawala sa Espanya ang bansang sinasakupan nito na puno ng mga taong masunurin at matiisin. Ayaw ko maging masama sa tao dahil sa pagsasamantala sa kanila. Ayaw ko rin masabi na kailanman na bagaman hindi na ginagawa ang pagbibili ng mga alipin, ay patuloy pa rin ang Espanya sa paggawa nito. Ang Espanya ay hindi kailan maging mapaniil upang maging dakila. Patawad po, Kapitan. Pero pinaglalaroan po natin ang kalayaan at buhay ng mga Pilipino. Kapag hindi magbabago ito, ay sigurado magsiksik sila balang araw. Pinapanigan ko ang mga Pilipino kapag sila ay naapi. Kaysa magtagumpay kapanig ang isang bansa na ang hangarin ay ikasasama lamang sa sarili kahit ang bansang iyon ay Espanya. Alam mo ba kung kailan aalis ang susunod na barkong pangkuryo? Kung balang araw ay nakapagsarili na kayo, alalahanin niyo na ang Espanya ay may mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nagtanggol sa inyong mga karapatan. Sino po? Minamahal ko sa pakiusap. Gawin ka na lang at tulungan mo ako sa pagsasabi. Galing sa minamahal mo. Ito na yung mga resulta sa inyong pagsusulit. Kasi naman hay nako. Hindi, okay lang yan. Sa wakas, nandito na rin ang walang katapusan na bakasyon. Paano na ito? Mapipilitin ako sumama sa tatay sa kanyang pangangalakan. Pupunta ako ng Europa. Pwede na kayong umalis. Ay, salamat. Nakapasa tayo. Si Basilio ay nanatili sa kulungan at tuwing ika-3 araw ay sumasailalim siya sa pagsisiyasat at pagtatanong ng iba't ibang tao. May bagong balita po ako sa inyo. Ano yun? Balita galing sa Tiani. Tungkol saan? Tungkol sa mga minamahal ninyo. Sino? Sila Tandang Silupo at Julie. Bakit? Ano nangyari sa nila? Si Tandang Silupo ay nawawala. Ano? Bakit? Si Julie, ano nangyari? Si Julie? Ano? Si Julie po ay patay na. Ano? Bakit? Ano nangyari? Paano? Hindi na maaari pagpatuloy namin isugani ang relasyon ito. Hindi matatawaran ang pagkakamali niya. Nabilanggo siya. Hindi ko kaya umibig sa isang lalaking mali ang pagkakilala sa lipunan at sinisisi ng lahat.
Ito na. Pagkakataon ko na mapaibig si Paulita sa akin. Paulita! 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 Sana ay mapakinggan mo ang aking hiling. Ako ay matalino, maliksi, masayain at anak ng isang mayaman na mangangalakal. Mas mabuti pa para sa iyo kung ako ay pakasalan mo. Kung sa bagay, mas komportable ang magiging buhay ko na ikaw ang pakakasalan ko. Kalimutan mo na ang Indiong si Isagani. Ako na mahalin mo. Oo, ikaw ang mas nababagay sa akin. Si Basilio ay nanatili sa kulungan at tuwing ikatatlong araw ay sumasiilalim siya sa pagsisiyasat at pagtatanong ng iba't ibang tao. Makaraan ang ilang linggo, buwan ng Abril, napabalitang ikakasal si Paulita Gomez kay Juanito Pelaez. Pagkaraan ng buwan ng Abril ay tuluyan nang naglaho ang mga pangamba at naging abala ang mga tao sa nalalapit na pagdiriwang para sa kasal hina Paulita at Juanito. Basilio! Laya ka na. May nag-aantay sa'yo sa labas. Tumunod ka sa akin. Hinihintay tayo ni Maestro. Maestro? Sinong Maestro? Tumama ka sa akin at makilala mo siya. Maestro, narito na po kami. Iwan mo muna kami. Ginoong Simon. Basilio, mabuti at laya ka na. Ginoong Simon, isa akong masamang anak at kapatid. Kinalimutan ko sila'y pinaslang, kaya pinarusahan ako ng Diyos. Nakahanda na akong magiganti at bigyang katarungan ng aking pamilya. Magaling! Tama yung gagawin mo. Halika, sumunod ka sa akin. Pampasabog? Tama. Nitroglycerina. May malaking kasiyahang magaganap. At sa ganap ng alas 9 ay sasabog ang bomba. Papatay natin sila lahat? Bakit? Natatakot ka ba, Basilio? Hindi. Ang mundong walang malasakit. Nagmamalasakit ba sila sa akin? Di ba wala? Yan ang gusto kong marinig sa iyo, Basilio. Hintayin mo ako mamayang alas 10 sa harapan ng simbahan ng San Sebastian. Tandaan mo, sa oras ng alas 9, dapat ay malayo-malayo ka na sa Kalye Analog. Hanggang mamaya. Sa wakas, tutupad ko na ang aking paghihiganti. Naglakad sa ganap na ikapito ng gabi si Basilio at naalala niya ang bilin sa kanya ni Simon na lumayo siya sa Kalye Analog kung saan naroon ang dating bahay ni Kapitan Tiago. May magaganap na kasiyahan sapagkat doon idaraos ang piging ng kasal ni Paulita at Juanito. Nakita ni Basilio na dumating ang karwahe, lulan sina Paulita at Juanito. Sa eskolta! Magmadali ka! Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako, kailangan ko makita si Paulita sa huling sandali. Gusto mo bang mamatay? Ano? Anong pinagsasabi mo, Basilio? Maghinig ka sa akin. Sasabog ang bahay na yan. Bitiwan mo ako. Mas makabuting umalis na tayo sa lugar nito. Bitiwan mo ako! Sa loob ng bahay ni Kapitan Tiago ay may nakita silang piraso ng papel na ang nakasulat ay Manitesel Paris, na ang ibig sabihin ay tapos na ang kapangyarihan mo at ito'y nilagdaan sa ilalim ng pangalang Crisostomo Ibarra. Sino ba ang hala na sipa maglagay ng papel rito? Ito'y lagda ng isang pilipasterong may 10 taon na namatay ah. Pagpatuloy niyo ang inyong kasiyahan.
Huwag niyong hayaan na sirain ito ng isang masamang biro. Di ba ang ibig sabihin ng manifested Paris ay papatayin tayong lahat? Magmadali, itaas ang minsan ng lampara. Nasaan ang lampara? Nandito lang yun kanina. Sino kumuha? Ano, may magnanakaw? Guardia Civil! Po, Kapitan Hilal. Sabihin niyo sa inyong mga kasamahan na hanapin ang magnanakaw ng lampara. Magmadali! Masusunod po. Yak, dito sila dadaan. Hindi dapat tayo mabigo sa lakad na ito. Ngunit na sana si Simon, ba't kailangan nandito siya? Hindi na tayo dapat umatras pa. Pag hindi tayo kaya agad kumilos, yak, mamamatay tayo kagad dito. May tiwala akong sisunod si Simon. Halika na't sumugod na tayo. Sino yung mamamahala sa inyo? Hindi ko alam. Magsalita ako! Ayaw mamatay! Magsalita ka! Si Simon! Ang mag-aalahas? Please! Naging madugo ang labanan. Iilan lamang ang nakaligtas sa mga tulisan. Si Tandang Selo ay naging tulisan na rin, subalit nahuli ito at napatay ng sarili niyang apo, si Tano. Napagkamalan ng lahat na si Simon ang may kagagawan ng lahat. Hinalughog ang kanyang bahay at nakita dito ang ilang armas at bolbora. Pinaghahanap na siya ng mga sibil. Ayaw niyang magpahuli ng buhay, kaya uminom siya ng lason at nagtungo kay Padre Florentino upang mangumpisal. Malala ang mga sugat nito, ngunit ayaw nitong magpagamot sa ibang doktor, maliban na lamang kay Tiburcio de Espadanya. Nasa tahanan ni Padre Florentino si Simon. Sugatan ito nang dumating. May 2 araw na ang nakalipas at humihingi ng tulong sa pari. Walang pag-aalinlangan itong tinanggap ni Padre Florentino. May dala itong maleta, duguan at pagod na pagod. Ang tanging nasa isip ng pari ay wala na ang Kapitan General. Wala na itong padrino, kaya tinutugis siya ngayon ng bagong Kapitan General upang makuha ang dala-dala nitong mga kayamanan. Padre, pinapatawag rin po kayo ni Senior Simon. Salamat. Nasa silid ba siya? Opo. May dinaragmong ka ba? Mga wala dito. Anong ginawa ninyo, Senyor Simon? Wala kayong dapat ikabahala. Huli na rin ang mga lahat. Huhulihin pa rin nila ako. Buhay o patay. Hindi ko ibig mahulog sa kanilang kamay. Makinig ka, Padre Florentino. Sasabihin ko na sa inyo ang aking lihim. Nalalapit na ang tagtang oras. May mga pangontra sa lasang Ginoo. Huwag niyo nang sayangin ang inyong oras. Kaya kong mamatay. Nabawa ng aking lihim. Ang Diyos ay mapagpatawad, Ginoo. Sa kabila ng inyong pagkakamali, ay nakita niya ang inyong paghihirap. Kung sa ganyan, Nay, bakit niya akong pinabayaan? Sapagkat mali ang pamamaraan ninyo. Pag-ibig ang tanging tagapagligtas, Ginoo. Kung sa ganyan, Nay, nagkamali ako.
Nasaan ang mga kabataang hanggang nagpapasakit sa bayan? Nasaan ang kanilang mga pangarap at kasiglahan anak-alang sa komitiyan ng bayan? Hinihintay namin kayo kabataan. Kayo mga walang bahid ng buwis at karapat-dapat sa isang karangalan. Padre, magsisilingan po ba ng ilangan? Tawagin mo ang iba at magdasal tayo. Opo. Kaawaan nawa ang taong nagbudiyo sa kanya na maging masama. Manatili ka na sana sa kailaliman ng karagatan na walang hanggan, kasama ang mga perlas at korales. Kung dumating man ang isang panahon na kakailanganin ka sa isang dakilang mithiin, iluwa ka sana ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Consumatum est!